Dito na tayo sa ating bootable installer. So, create bootable USB installer. So, start na tayo. Mag-i-start po kasi tayo sa installation. So, bago tayo makapag-proceed sa installation ng operating system, Windows 7 saka Windows Server, kailangan marunong muna kayong mag-create ng bootable USB installer nyo. So, paano po ba yun? So, software installation, definition of installer, tools in creating bootable installer, and then how to download an installer, and then last yung procedure on how to create a bootable USB window installer. Okay. So, kung mapapansin nyo, wala na kayong nabibiling CD. Okay, so lahat po kasi ng installer, nilalagay na po natin lahat sa USB. So first, software installation, an installation program or installer is a computer program that install files such as application, drivers, or other software onto a computer. Installation or setup of a computer program, including device drivers and plugin, is the act of making the program ready for execution. Because the process varies from each program and each computer programs, including operating system, often come with an installer, a specialized program responsible for doing whatever is needed for their installations. Installation may be part of a larger software deployment access. So again, bago nyo magamit kung operating system man yan, application software, and then yung programming language nyo, yung 3 types of software application, so kailangan lahat yan is merong process na software installation. Okay? So dito, umpisahan natin. Ito muna. So definition of installer. So pakibasa nga. Muna, Gerland. Definition of installer. An installation program or installer is a such computer program that install files such as application, drivers, or other software onto a computer. Some installers are specifically made to install the files they contain. Other installers are general purpose and work by reading the contents of the software package to be installed. Yun. So yun po yung ating definition ng installer. Next, bibilisan ko na. So ayan, common Windows installer file extension or yung ating file, file extension. So pag sinabi pong file extension, ito po yung nakikita nyo sa dulo ng file name. So pag nakita nyo, for example, picture.jpg, yung .jpg, yun po yung tinatawag na extension name. So dito makikita nyo, .exe, meaning po nun is executable. .msi, Microsoft Windows Installation. .zip naman, compressed zip file. And then pag .iso, ISO image yun. So ito yung mga logo nila. So ayan, exe, MSI installer, zip, and then ito naman yung ISO. Makikita niyo yung mga logo na yan pagka, gaya nito. Ayan. Pag may icon dun sa gilid or pwede search icon. Ayan. Basta yan, mga logo, mga icon yan. So yan, ayan po yung mga common installer, Windows installer file extension. So ito na, so tools in creating bootable installer. Okay, so ito po yung mga need nyo. Siyempre, kailangan nyo ng PC running Windows 7 or higher. So para makapag-create kayo, meron na dapat kayo na nakaset up na ready, na working computer na may Windows 7 or higher. Ibig sabihin, pwedeng Windows 8 or Windows 10 or Windows 11. And then next is yung ating Rufus application. Ito yon. So ayan, computer or laptop na may gumagana, and then Rufus application. And then next, ISO image. In this example, Windows 7 operating system. Ito naman yon, yung icon niya. And then, syempre, yung paglalagyan nyo ng ISO file, yung USB nyo. Minimum of 8 gig. So 8 gig lang kasi ang capacity lang nito is 4.7. Pati yung Windows Server. So 8 gig, hindi pwedeng 4 gig. Kasi nga 4.7 yung laman nito. So yan. Ito po yung mga tools na kailangan. So paano nyo po makukuha itong, siyempre meron na kayong computer, and then paano nyo i-download itong Rufus.
So you can download anything using torrent website. Okay? So first muna, paano po tayo magkakaroon ng Rufus? Meron dyan sa Google lang. So type nyo lang Rufus. So syempre kailangan nyo ng internet. Tapos ito na yon. Ito yung Rufus na yan. So click nyo lang yung download link. Rufus 3.7. Ito. Tapos yung ads. Ayun. O, ito na yung Rufus nyo. So maliit lang siya, 1.3 MB. So hindi na siya magko-consume ng data nyo, kung data man yan or oras. Okay, so yan. Kung paano po kayo makakakuha ng Rufus na kay Google lang. So ito na, yung Rufus nyo. Ngayon, since na meron na kayong Rufus, ano pang kailangan ninyo? Meron na kayong computer, meron na kayong Rufus application. Ngayon, ang kailangan nyo, dapat meron na kayong USB, importante. So, ayan. Ito na tayo sa ISO image. So, paano ba natin dina-download tong ISO image na to? Gaya sabi na ito, you can download anything using torrent websites. So, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng torrent. So, siguro yung iba sa inyo marunong nang gumamit. So, para doon sa hindi pa alam, ito na yung procedure. So, paano po ba gumamit ng torrent? So, sinong marunong na dito mag-torrent? Wala. Pwede ba yun? Lahat kayo? Sinong marunong na mag-torrent dito? Walang marunong. Pwede ba yun? Naka-record ba ako? Ito, hindi pala naka-record. Naka-record ba? Naka-record ako. Naka-record. Okay, so sumasagot. So sige, hindi kayo marunong lahat. Nakikita niyo na uli yung screen. So paano po ba yan, sir, yung torrent na yan? Paano namin madadownload yung ISO file na sinasabi nyo ng Windows 7? So paano po nyo i-download? Pwede kayong mag-download sa Google yung torrent muna na application. So meron na kasi ako naka-install na torrent dito. Ito yon. O yan. O, siguro kung nakita nyo, marunong na alam nyo na kung paano. Wala talaga nagtutorrent sa inyo? Wala, sir. Ba yun? Ako sir, pang ano lang, pa-download ng movies. O yun. Ganon din yun. Kung paano kayo mag-download ng movies, ganon din kayo magda-download ng mga installer nyo. Or dun sa ISO. Gaya na, nakapag-download na ako kahapon. Okay, so kailangan nyo muna syempre ng uTorrent. So paano nyo makukuha itong uTorrent na to? Google lang din. Ayan. So syempre, dun tayo sa pre-download. Tapos, lalabas na siya dito sa download link. Ayan. So ito na yung installer nyo. Siguro naman, marunong kayo mag-install. Click nyo lang yan, and then next ng next hanggang mag-finish. Tapos, lalabas na tong uTorrent na to. Hindi ko na i-demonstrate kasi meron na ako na naka-install dito sa computer. So, yan. Ayan po. And then, since na meron na kayo na itong uTorrent, ito na yung gagamitin yung downloader doon sa mga torrent websites. Okay, so si Dulalas, ano bang torrent website na ginagamit mo? Ikaw ba yung nagto-torrent? Apo sir. O anong torrent website na ginagamit mo? Ano? Sa ano ko lang yung sir nakuha sa Play Store lang sir, dinownload ko. Phone lang kasi gamit. Okay, so pwede rin siya sa cellphone. Ha? Pero ito, ang demonstration ko sa computer muna. So sa cellphone, ganun din. Meron uTorrent sa Play Store and then sa browser din kayo. Ako sa browser ako ewan ko lang. O basta sa browser, ganun din. Meron naman Google Chrome sa Android phone. Okay? So ayan, since na meron na kayong naka-install sa computer nyo or sa cellphone nyo na uTorrent, ngayon pwede na kayong pumasok sa mga torrent website. So ito na lang, yung papagamit ko sa inyo is 1337x.to.
So yan. So marami pong torrent sites. So pero ito na lang yung ginagamit kong example. Ha? Okay, gaya nga ng sabi ko sa inyo, pwede nyong i-download lahat-lahat using torrent website. So pag sinabing torrent website, dito nyo makikita lahat ng pirated. So ibig sabihin, pwede nyong makuha yung gusto nyo nang hindi kayo nagbabayad. Ibig sabihin, nagnanakaw kayo. So madaling sabi. Okay? So ngayon, kung gagawin nyo, bawal po to ha. So pwede po. Bawal po yung ginagawa natin. Pero syempre, hindi naman natin kayang magbayad lahat. Lalo na kung gagamitin lang naman natin is pang practice. Kagaya ng gagawin natin ngayon. Download tayo ng ISO files. Okay? So meron niyang pirated and then pwede natin ma-download dito. So ang kagandahan sa torrents, lahat po dito pwede niyong i-download. Like movies, television, games, music application, anime, documentaries, other, and then lalo na yung XXX. So puro lalaki kayo, di ba? Alam niyo yung XXX. So kung mahilig kayo dyan, pwede nyo tingnan dito. Okay? So ayan. So ngayon, meron tayong search engine dito. Okay? So dito, isa-search mo lang kung ano yung desire o kung ano yung gusto nyong hanapin or i-download. So in our case, kailangan natin ng ISO ng Windows 7. So syempre, yung ita-type natin, Windows 7. So yun. So once na naka-search na yan, kahit walang ISO, okay lang kasi ISO talaga yung ma-search dyan dito. Puro ISO lahat dyan. So marami pong lalabas. So napakarami. Mamimili na lang kayo. Ngayon, sa pagpipilian nyo, sa torrent, lahat po ng torrent site may makikita kayong SE. So ibig sabihin yan po yung mga nag-seed. Ibig sabihin, the more seeders na makikita nyo, yan may numbers, yun po yung mga trusted or mga working na gumagana. Okay? So basta pag may nakikita nyo green, so doon na lang kayo pupunta kung ano yung pinakamataas. So syempre ito, yung 301. So yan. So basahin nyo Windows 7 Ultimate, ISO, so plus Windows 7 USB tool. So basta kailangan natin ISO. Once na nakapili na kayo, click nyo lang yan. So ito, baka ma-experience nyo rin to. So kumikita yung torrent nyo by advertisement. So every time siguro na mag-click kayo, merong automatic na lumalabas, kagaya ng nangyayari ngayon, nag-advertise sila sa ADA. So doon sila kumikita kasi hindi sila ikita sa atin kasi nagda-download lang tayo ng libre. So yan, another, kapag nag-click, lumalabas uli yun. Ngayon pag ganyan nangyayari, ulit-ulitin nyo lang hanggang makapasok kayo, ayan na, dito. Okay? So yan. So pag na-click nyo na yung file ngayon, makikita nyo na dito. So hahanapin nyo dito itong magnet download. Ayan, yung magnet or sapatos ng kabayo na kulay green. So pag click nyo to, automatic yan, may lalabas na advertisement ulit. O yan, ads yan. So dapat, pag nag-click kayo, ang lalabas is ito. Merong message box si Google Chrome na i-open nyo na siya dun sa uTorrent. Na-detect niya yung uTorrent nyo. So ibig sabihin, yung file is magda-download dun kay uTorrent. So pag click nyo itong open, automatic, mag-open yung uTorrent nyo, tapos lalabas to. Okay, so ito yung save in, ito yung directory kung saan nyo siya gustong i-save. So hindi ko na babaguhin. Click, ito naman yung files. So ito yung ISO file niya, ito, yung naka-WinRAR na logo. So yan, basta lahat yan, naka-check naman, ito yung laman. So click nyo lang yung okay, tapos pupunta na siya dito sa torrents nyo. So ayan, itong apat na to, ito yung previous na dinownload ko, kahapon niya. Tapos finish na, ibig sabihin tapos na downloading. Ngayon, ito yung dina-download nyo ngayon, Windows 7 Ultimate. And then ito yung total size is 3.9 gig. Tapos ito yung status. And then ito naman yung download speed nyo. So once na nag-100 na yan, ibig sabihin, pwede nyo nang i-open yung file na yon. Ibig sabihin na download nyo na yan sa computer nyo or sa cellphone. Okay? So hindi ko na hihintayin mag-100 to kasi baka abutin ng 30 minutes. So assume na natin na nag-finish na. Okay? So kagaya nito. Itong don't look up, panoorin nyo to, ang ganda. Okay, so once na nag-finish na yan, right-click nyo lang, tapos open containing folder.
Okay, 10 minutes na lang ulit. Pag-open containing folder, doon nyo na makikita or pwede nyo na rin hanapin sa directory na nakasave. So ito na yung files. So for example, ito kasi movie kasi ito. Baka mo-copyright ako ha. Hindi ko na mapakita. Ayan. O ayan, basta ganyan. So stop ko na to para hindi gumana sa internet. So once na na-finish na yan, so meron na kasi ako dito na naka-ready na downloaded na installer. Uy. Meron na kasi yung installer dito. So ito. Ito na yung ISO ko ng Windows 7. So galing din yan sa torrent. So ito na yon. Ngayon, balik tayo dun sa presentation. Meron na kayong computer, Rufus. And then ito na yung ISO. And then ngayon, pupunta na tayo dun sa process kung paano nyo gagamitin. Kung paano yung procedure na paggawa nyo ng USB installer. Sila. Okay, so here are the procedures kung paano po kayo mag-create ng USB bootable installer. So step 1 nyo is find and open the Rufus application on your computer. So once na na-download nyo na, pwede nyo siyang i-open. Once na naka-open na, check the optical drive button next to the create a bootable disk using checkbox and you will be prompted to search for the iOS image. So ito yon. Iba na image niya kasi bagong version na yung na-download natin. I-discuss ko rin mamaya. And then step 3 is search the ISO image which is normally found at computer local disk D and then click open button. So lolocate nyo kung nasaan yung ISO file nyo. And the next is, naririnig ba ako ng lahat? Mag-ingay? Apo, sir. Tapos, sir. Okay. Okay, chinek ko lang. Baka mamaya hindi ako naririnig. Apo. Okay, let's continue. Step 4 natin. Finally, click on start button when prompted yes. When prompted, click yes to format flash drive. So, ibig sabihin, kung ano po yung laman ng flash drive nyo, kung meron laman yan, mabubura. Ipo-format niya po yan and then lalagyan niya ng panibagong files which is yung bootable installer nyo. Then click nyo yung start and then okay. Ito, may lalabas na warning message. So, yun, tapos na. Okay? Ngayon, ito yung procedure. Susundin natin kung ano yung nasa PowerPoint. So, pupunta tayo sa downloads. Ito yung na-download nating Rufus USB. So, dapat meron na kayong USB installer. Meron ba ako? Wala pala ako. Okay, so yan. Pag may USB na kayo, saksak nyo syempre doon sa computer. So, okay. So, nakasaksak na siya. Paano po natin malalaman? Ayan, lumabas na. So, I'm using Windows 10. Ito po yung flash drive ko na 8 gig. USB drive G. Okay, so yan po yung lalagyan natin. So, kung ano po yung laman nito is mabubura na. Okay, so click natin to yung Rufus application. Ano to? Detected na as virus si Rufus. Saan tayo virus ko? Anyway, ito, safe naman. Basta yung Rufus, ginagamit ko yan palagi. Okay, so ito yung USB. So automatic yan. Kung ano po yung nade-detect niyang USB flash drive is madedetect niya dito. Ayan. Tapos, ito naman yung select. Ibig sabihin, i-import natin kung ano yung ISO na gusto natin gamitin. So, i-locate natin kung nasan yung ISO files na dinownload natin. So, nandito siya. So, ito yung mga different ISO na installer na meron ako. So, yan. Meron akong Windows 10, Windows XP. Pero ang kailangan ko is ito. Windows 7. Nakikita yung screen ko, tama? Tapos, sir. Okay. So, once na naka-import na siya kay Rufus, ito na yon. And then, check nyo to. Uy, naggang. Naggang yung computer. Yan, nakabalik na ako.
Dito na ba ako? Yes, Kita sir. nyo na? Yes, sir. Kita na. Sir. Yo. So ayan, MBR lang naman nakalagay dito. Basta check nyo yung MBR. Minsan kasi may GPT. So MBR, tapos wala na kayong mababagoy, i-click nyo na lang yung start. Tapos hihintayin nyo mag-green lahat yan. So ito yung sinasabi ko sa inyong warning message or data on device will be destroyed. So continue natin. Yun. So hintayin nyo na lang matapos. Depende sa computer nyo kung gaano kabilis. Siguro pag dito, mga 5 to 10 minutes. So once na natapos na yan, nakalagay naman dyan is complete. So yun, tapos na. So bootable installer na yung USB na nilagay nyo dito. Ngayon yun na yung gagamitin nyo na pang-install dun sa physical computer na lalagyan nyo ng operating system. So kung ano yung naman ng bootable installer nyo, o yung nilagay nyo, for example dito is Windows 7, ayun yung operating system na may install nyo dun sa computer na yun. Kung Windows 10 naman, yung dinownload nyo, tapos ginawa yung bootable drive, Windows 10 yung may install dun sa computer na yun. Kung Windows Server 2008 naman, yung dinownload yung ISO, and then ito rin yung in-import nyo kay Rufus, na nilagay nyo sa USB, pag ginamit nyo yun, Windows Server 2008 naman yung operating system na mai-install nyo dun sa physical computer na gagawin nyo. Nagkakaintindihan po ba? Get sir. Yes, sir. Tapos, sir, Yes, sir. Ayun. Ngayon, siguro hindi na natin hihintayin matapos to. Ito naman yung activity number 2 nyo. Ayan. So, ayan, give 4 common Windows installer file extension. So, what is an installer? Write down the 4 steps in preparing bootable USB installer. Tapos, ito na, meron na kayong video agad. So, create your own video demonstration on how to download Windows 10, ISO installer, and input nyo ng 2.1 kapag na-upload nyo na doon sa Google Drive folder nyo para doon sa file name ng video nyo. Kasi number 2, file name nyo number 2 is ito, pag 2.1 naman yung video. So ito yung doc, sasagutan nyo, and then mag-create kayo ng video kung paano nyo gagawin yung kung paano kayo magda-download ng ISO. So sir, paano ba yan? So para magkaroon kayo ng reference kung paano ba yung mga video na yon, papakita ko sa inyo yung mga previews na nagpasa. Okay. Video, sino ba nagpasa na? So ito, for example, short video lang ha. Saka maiksi lang naman yun eh. Siguro meron naman kayong editing skills sa may mga editing software naman dyan para mag-cut ng ano nyo, ng video nyo. So again, pag gumawa kayo ng video, pag nakita ko na to, na nakaka-import na kay uTorrent, huwag nyo nang tatapusin. Kasi matagal yan. Saka lalo na sa mga naka-data, baka maubos lang yung data nyo pag tinapos nyo yan. So kagaya yan, 3.90. Unload nyo lang 2 gig, kulang pa. So hindi nyo talaga matatapos. Once na nakita ko nandito, pwede nyo lang stop yung recording. So ito yung example. Ay, walang audio. Yung neto, pangit, walang audio. Teka lang, tayo sa isang ako. Last year maganda eh. Kasi baka nabura ko na. Ito na nga lang. Sorry, audio.
Okay, so yon example ng video. Last year to na nagpasa. PDB pa rin. Annex ba to? May. So yon, ayan lang example. So short video lang na mapakita nyo lang yung process. Kung paano yung ginawa ko.